Ang dalagang nahirang upang kumatawan sa Suzaku ay nagbalik na sa kanyang mundo. Unang hinanap ni Miyaka ang kanyang kaibigan na si Julie, subalit hindi niya makita ang kaibigan kahit saan. Kaya't naniniwala si Miyaka na si Julie ay kinuha ng mahiwagang aklat upang pumalit sa kanya. Sa takot na manganib ang buhay ng kaibigan, ipinasya ni Miyakang bumalik sa mundo ng Conan. Pagdating sa Conan, napag-alaman niya na sinalakay ng imperyo ng Koto ang ilang bahagi ng imperyo ng Conan. Hiniling ni Hotohori kay Miyaka na hanapin na ang 4 pang natitirang tagapagtanggol ng Suzaku. Una niyang hinanap si Tamahome. Kilala ko ang boses na yun! Tamahome! Miyaka, Biglang may mga mahiwagang kamay na dumukot sa dalaga. Mga kalaban sa dilim. Miyaka! Nasaan siya? Ay! Bakit mo ako kinagat? Sino kaya ang taong ito? Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa ang mangangagat. Hindi mo ba alam na nanganganib ang buhay mo sa mga taga-Koto? Ha? Sige, magpapaalam na ako. Ha? Biglang nawala? Sino kaya yung taong tumulong sa akin? Miyaka, Tamahome! nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Sino kaya yung mga taong gustong gumawa sa akin ng kasamaan? Bakit nila ako gustong saktan? Ha? Huwag mong tingnan. Noriko, ano nangyari? Hindi ko nga alam nang mawala si Miyaka. At sinundan mo siya sa loob ng gubat. Ha? Parang si Miyaka ang target ng mga palaso ng pana. Totoo nga. May mga taong gusto akong mawala sa mundong ito. Ha? Anong sabi mo? Gusto akong patayin ng mga taong may gawa nito. Ibang klase ka rin, no? Kung kumain ka, parang hindi ka naligalig. Ang sabi sa akin ng mukhang bubwit na tumulong sa akin, kanina para ako pinaghahanap ng mga taga-Koto. Totoo, ang nahirang na Suzaku ay maaaring maging hadlang para sa mga taga-Koto. Wala kang dapat na ipag-alala, Miyaka. Palagi akong narito. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Tamahome. Tulungan mo kami, Tamahome! May mga masasamang loob na nakapasok sa bayan! Talaga? Kikita na naman ako. May konti lang akong problema nga ayusin. Hindi ako magtatagal. Sige. Naman, mas mahalaga talaga ang pera para sa kanya kaysa sa akin. Miyaka, wala ba tayong pwedeng gawin para mabago ang kagahaman niyang si Tamahome sa pera? Hindi malaking pera ang hinihingi kapalit ni Tamahome. Sa katunayan nga ₱30 lang. Pakyaw na. Ha? Hindi ka kaya malugi sa ginagawa mong yan? Alam mo bang bigas lang ang mabibili nun? Kulang pa para sa ulam.
Isa siyang mabuting tao. Hay nako, kung mabuti talaga siyang tao, hindi siya hihingi ng kahit anong kapalit sa kabutihan ginagawa niya. Napakaliit na halaga lang naman ang hinihingi niya. May kapalit pa rin! Buhay naman niya nakataya tuwing humihingi kami ng tulong sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Saan ba niya dinadala ang mga perang kinikita niya? Ano kayang nagtutulak sa kanya para kumita ng pera? Kung alam ko lang sana. Ha? Baka magising sila. Tamahome? Saan kaya pupuntang taong yun ang aga-aga pa? Alam ko na! Noriko! Noriko, gumising ka! Gumising ka, Noriko! Ano ba? Alam ko na! Noriko! Aba, ikaw pala yung Tamahome. Pauwi ka na ba? Opo, kayo, kamusta na po kayo? Mukhang sa baryong ito nakatira si Tamahome ah. Mukha nga. Isipin mo, dito sa baring to siya pinanganak at lumaki. Wow! Ang saya-saya ko! Nakakaawang bata. Miyaka, Ha? Ha? Kuya! Kuya! Choy! Lani! Chichi! Yurin! Kamusta na? Nagpakabait ba kayo? Oh! Iba naman ang siyempre! Ngayon ko lang siya nakita na ganito kasaya. Tay, nandito na ako. Yan ang Tamahome na hindi ko pa nakikilala. Tamahome. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Tay? Tingnan niyo, may dala akong pera para sa inyo. Mabuti na ang pakiramdam ko, anak. Malaki ang naitutulong sa akin ng kapatid mong si Choy. Choy, salamat ah. Pero kuya, ang mga pananim natin, hindi masyadong maganda ang lagay. Di bale, may dala akong pera para may magastos kayo. Tamahome, natutuwa naman ako at hanggang ngayon ay inaalala mo pa rin kami. Pero panahon na para isipin mo naman ang iyong sarili. Wala ka pa bang napupusuan? Meron ah. Kaya lang, kasi... Sige, kailangan ko nang umalis eh. Choy, ikaw nang bahala sa mga kapatid natin ha. alis ka kagad kuya. Huwag ka munang umalis! Chichi, dadala na lang kita ng manika pagbalik ko. Ayoko! Gusto ko ikaw! Chichi, alam mo naman kung bakit kailangan kong umalis at malayo sa inyong apat, di ba? Kailangan kong kumita ng pera dahil gusto ko kayong mapasaya. Di bale, konting panahon na lang ang pagtitiis nating lahat, pangako. Mabuti pa, bayaran nyo na lang ako. Ha? Murang-mura lang! Ginagawa niya yun para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Isa nga siyang dakilang anak. Chichi! Ha? Chichi, sumagot ka! Anong nangyari sa kanya? Meron siyang lagnat. Napakataas. Kumuha kayo ng tubig at pamunas. Kailangan bumaba ang lagnat niya. Apo! Kailangan din natin na maraming kumot para hindi siya manamigan matapos mapunasan. Opo! Kumuha ka ng tubig. Ilagay mo sa baso para mapainom siya ng gamot. Oo. Bumaba ng lagnat niya. Yaka, Ha? bakit mo nga pala ako sinundan, ha? Nakikita mo pa rin ako? Anong akala mo sa akin, bulag? Kuya, siya na ba yung sinasabi mong mapapangasawa mo? Ano bang sinasabi mo dyan, bata ka? Magtatapos pa lang ako sa high school, ano? Naman! Kunwari lang ang mga yan. Malayo na rin ang narating ng relasyon ng dalawang yan. Malayong malayo na, Tatang. Pwede ba, Noriko? Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Pahamak. Si Tamahome? Namumula?
Kuya! Tamahome, ikaw munang magbantay sa kanya. Kukuha lang ako ng tubig. Miyaka! Ha? Maraming salamat ha. Ang dalagang kumakatawan sa Suzaku, nag-iisa na ngayon. Ang pakiramdam ko tuloy, parang ako nang napangasawa ni Tamahome. Ha? Teka, ano bang sinasabi ko? Paano ko nga pala siya magiging asawa? Hindi nga niya ako kinikilalang girlfriend. At isa pa, isa lang siyang tauhan sa loob ng aklat. Ito ang importante. Ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku na ibinigay ng matandang si Taikun kay Hotohori. Malalaman dito kung paano makikita ang iba pang tagapagtanggol ng Suzaku. Tama! Hindi ito ang panahon para maging sentimental. Kailangan kong makita ang apat pang natitirang tagapagtanggol at mailigtas si Julie. Pare, isang mongha at may nakamaskara pa? Ikaw nga ba? Ang kumakatawan sa Suzaku? Biglang sumulpot ang isang lalaki at kinausap ang Suzaku sa may batis. Ang lalaki ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao? Si Miyaka! Bakit, Tamahome? Sandali! Teka, ano bang kasalanan ko sa iyo? Tamahome! Tama na! Ang galing nun ah. Siya yung mamang tumulong sa akin na mukhang bubwet. Ikaw palang nagsabi kay Miyaka na mapanganib ang buhay niya sa kamay ng mga taga-Koto. Sino ka ba? Teka, tao ka bang talaga? Huwag mo ko insultuhin! Isa akong mongha na gumagala sa daigdig. Dinalaan ko na kayo, hindi ba? Dapat sana nag-ingat na kayo sa pagkilatis kung ang taong kaharap nyo ay kalaban o hindi. Naiintindihan mo ba yon, Tamahome? Ha? Oo nga pala. Maraming salamat sa ginawa mong pagpapaalis sa mga kalaban, ha? Masyado pang maaga para mo ako pasalamatan. May isa pa pala akong babala na ibibigay sa inyo. Nahirang na Suzaku, mula ngayon, kailangan ikaw na responsable para sa iyong sarili. Responsable? Dahil kung hindi, ibang tao ang magbabayad para sa iyong maling gawain. Naloko na. Ang mga kapatid ko, nasa panganib. Yan na nga ba sinasabi ko eh? Hindi. Ibang taong magbabayad para sa akin. Ang pamilya ni Tamahome. Nilagay ko sa panganib ang pamilya ni Tamahome. Teka, sandali lang! Kuya! Tulungan mo kami! Kuya! Ah! Ah!
ka, mahal na Suzaku. Kung nais mo silang mailigtas, kailangan mo mawala sa mundong ito. Ngayon, lumapit ka sa akin. Hindi na siya naawa sa mga bata. Pati na sa may sakit na matanda. Miyaka, huwag kang lumapit sa kanya! Ang tagapagtanggol ko mukhang bubwit. Wala nang tali. Tumabi kayo! Isa siya sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Kuya! Kuya! Ako na kami! Saan ka pumunta? Ngayon, sasabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo sa amin kung ilan pang katulad mo ang ipinadala ng taga-Koto para saktan si Miyaka. Sabihin mo! Tabi kayo! Naramdaman mo rin ang dumarating na panganib? Aba, kung ganun, magandang balita yan, Tamahome. Nako, baliwala yun. Ano ba naman kayo? Ba't hindi nyo man lang ako inalala? Magantay lang kayo. Malapit na kayo matalo. Kapag dumating na ang dalagang hihirangin namin upang maging seryo. Nahirang na seryo? Anong ibig mong sabihin? Ano? Sabihin mo! Isa ka rin palang tagapagtanggol ng Suzaku. Pangalan ko'y Chichiri. At hindi ako mukhang bubuwit. Sandali, nakalaylay na yung balat mo sa iyong muka. Sigurado ka bang okay ka lang? Baliwala to. May isa pa akong mukha. Nakita mo na rin ang pang-apat. Ang galing mo, Miyaka. Ha? Kaya lang kakaiba siya, hindi ba? Pareho lang naman tayong kakaiba eh. Salamat, nakita ko na rin ang ika-4. Kaya lang... Kuya! Tama na, Chichi. Wala nang gagambala pa sa inyo mula ngayon. Wala nang kalaban. Tamahome? Patawarin niyo sana ako. Kasalanan ko kasing lahat. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ikinararangal pa nga namin at binisita kami ng nahirang na Suzaku. Pero... Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kasalanan eh. Meron din bang parehong alamat ang imperyo ng Koto gaya sa atin? Nang mabalitaan nila ang tungkol sa dalagang nahirang upang maging Suzaku, sinimulan din nila ang paghahanap sa dalagang hihirangin upang maging Seryu o Asul na Dragon. Kung gano'n, naniniwala din sila na ang mahihirang na Seryo ay magiging makapangyarihan din gaya ng Suzaku. Kapag nakuha na niya ang kapangyarihan ng Asul na Dragon, tama ba ako? Tama yun, kasi yung matandang si Tycoon ay nagpamahagi ng mahiwagang aklat ng langit at lupa sa 4 na pangunahing puntos ng kumpas. Tulad ng nakuha mo, Miyaka. Pero malayo yatang mangyari na may makuha pa kayong tulad ko sa aming mundo. Maliban na lamang kung... Ha? Si Julie? Oo nga pala, si Julie. Paano kung napunta siya sa imperyo ng Koto? Tapos, siya ang hirangin upang maging seryo. Check na magiging kaaway ko siya. Teka nga, Miyaka, may sakit ka ba? Bigla kang namutla. Okay lang ako, wala akong sakit. Siya nga pala, may importante lang akong gagawin sandali. Babalik din ako kagad. Miyaka! Kailangan may magbayad para sa iyong mga pagkakamali. Kailangan kong pumunta sa imperyo ng Koto. Si Julie, kailangan ko siyang makita. Wala nang dapat magbuwis pa ng buhay o manganib ng dahil lang sa akin. Hindi ako papayag na mangyari ulit ang mga nangyari kanina. Kaya ngayon, kailangan kong lumakad mag-isa. Tinahak ng nahirang na Suzaku ang daan patungo sa Koto. Hindi niya kasama ang kanyang mga tagapagtanggol.